Okay, mga kababayan, dumako naman tayo sa mga pangako ng ating mga pinuno. Umpisahan muna natin kay Tatay Digong. Ang una niyang pinangako, kahit nung sinangampanya pa, ay labanan ang droga at within 6 months ay matapos na ang problema sa droga. Yan, isa yan sa pangako niya. Diyan muna tayo. Ngayon, hindi pa man siya nakaupo, hindi nababalitaan natin. Meron ng kaliwat ka ng may sumuko, may nanlaban, hanggang sa siya umupo. Tinutukan niya ang droga. Mas palagay nyo, yung kanyang pangakong yun hindi natupad. Natupad niya. Yun nga lamang. Pinaliwanag niya kung bakit hindi niya tuluyang 100% nawala ang problema sa droga. Kasi ang buong akala niya, yung katulad ng ginawa niya sa Davao, within 6 months, ubos ang droga. Pati yung nagpapalaganap ng droga, ubos. Hindi niya akalain, yan na may inamin niya, na ultimong nasa gobyerno ay kalaban niya. Hindi lingid sa ating kalaman na mayroong mga nawalang mayor, mga pulis, mayroon siyang mga pinangalan ng mga high-ranking officials ng mga military at police. So, yun. Tinupad niya yung pangako niya. At vocal siya pagdating sa korupsyon at kriminalidad. Napaka-vocal niya. Siyempre, napakaraming kritiko. Alam mo naman, yung mga dilawan dati, malakas pang dilawan dati noong panahon ni PRRD, pero ngayon, lusaw na ang mga dilawan. Ang mga dilawan ngayon at ang admin na ito ay magkakakampi na. Pati itong mga kaliwa na grupo. Napakatahimik na. Dahil siguro, maganda ang usapan nila. Ngayon, ito ang problema. Uniteam. Bakit tinawag na Uniteam? Kasi yun ang kanilang plataforma. Talagang kinakausap nila si Inday Sara na sumama sa kanila. Papayag naman ngayon si Inday Sara. Ganito. Palibhasa, si Inday Sara ay may sariling desisyon sa kanyang buhay. Hindi naman pinakikialaman ng ama, si Tatay Digong. Kasi si Inday Sara naman napakatalino rin. Pinabayaan niya. Ngayon, ang kagandahan naman kay Inday Sara, kahit nakikita niya na yung mga bagay-bagay sa ibaba na nangyayari sa ating panahon ngayon, sa pamumuno ni PBBM, pilit siyang nahimik at siya nagtatrabaho bilang sekretary ng DepEd. Na ang resulta sa ginagawa niyang pananahimik sa mga issue, kahit harap-harapan na siyang tinitira ng pinsan ni PBBM, si MR. Harap-harapan na siyang tinitira. Tinanggalan siya ng IF, kung ano pa man yung tinanggal sa kanya, na yun ang sentimento ng taong bayan. Kasi kung sino pa yung tunay na kakampi, siya pa yung inalisa ng budget na alam naman nila, alam nating lahat na yung budget na yon ay gagamitin para hindi ma-recruit ng mga makakaliwa ang mga mag-aaral natin. At inamin naman ni Inday Sara yan. Mas kinampihan pa ni MR yung mga party list ng mga makakaliwa
na alam naman ng taong bayan kung sino ang mga yan. Sila ngayon magkakampi. Si Inday Sara ngayon, hindi na down nila. Pero, ano nangyari? Pag may lumabas sa survey, number 1 si Inday Sara. Kahit sa presidential balls, yung isang senador na maingay, na mahilig sa grandstanding, tatapi ko rin yan. Next, napakahilig sa grandstanding, akala mo kung sino matapang. Yan lang muna, mga kaibigan.